Ibinunyag ng Iran ang plano laban kay Trump at nabagabag sa libing ni Ali Khamenei sa isang pangyayari na nagpakita ng pinakamatinding anyo ng rehimen sa kabuuan. Yung malupit na lalaking pumatay sa mahal kong imam? Bakit hindi rin natin siya patayin na yon? Malaking kahihiyan para sa ating lahat kung hindi natin aalisin ang pumatay sa kanya. Simula sa mismong sandaling ito, ang saplot na panlibing ang papalit sa mga kasuotan natin sa ating mga katawan. Taimtim akong nanunumpa sa iyong dugo. Ang pagpatay kay Trump ang ating pinakamahalaga at pinakabanal na tungkulin. Noong Hulyo 5, 2026 kumalat sa X ang mga post tungkol sa isang ulat na iniuugnay sa Kanal 14 ng Israel tungkol sa mga ulat na intelihensya na nagsasabing nilika ang unit ng Mukhtar na konektado sa puwersang Quds upang magplano ng mga pag-atake laban kay Donald Trump at iba pang mga opisyal ng Estados Unidos. Lumitaw ang paratang na ito sa parehong panahon na ginawang entablado ng rehimen ng Iran ang libing ni Khamenei para sa paghihiganti. Pampulitikang paghihiganti, may sigaw laban kay Trump, talumpati ng paghihiganti at mga lider na nagpapakitang lakas sa kamera. Ang hamon para sa Tehran ay ang pagpapakitang lakas ay nagbunyag din ng takot. Hindi rin nagpakita si Mojtaba Khamenei, bagong pinakamataas na lider sa libing ng sariling ama. Umiyak sina Delibaf at Arakshi sa harap ng kabaong, habang ang mga personalidad ng rehimen ay nagsalita tungkol sa eksistensyal na digmaan, na parang ang pagkamatay ni Khamenei ay nagbukas ng sugat na hindi magsasara. Ang kriminal na Amerika, mamamatay tao ng mga martir at imam ng mga martir. Pananagutin namin sila at hindi namin sila tatantanan. Tandaan ninyo yan. Hahatulan namin sila. Ang mga kriminal at mga kriminal ng digmaan ay dapat parusahan. Dapat silang hatulan. Dapat silang managot sa kanilang mga krimen ayon sa bigat nito. Ano ang inihanda ng rehimen? Bakit si Trump ang target na paghihigante? Paano naging exhibition ng takot ang libing? Ikukuwenta ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretso at walang paligoy na content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video. Ayon sa ulat, iniugnay sa puwersang Quds ang paglika ng unit na Mukhtar. Ayon sa ulat na binanggit ng Iran International, ang grupo ay may kaugnayan umano sa mga kartel ng Mexico at sa ilang miyembro ng Iranian diaspora para mag-organisa ng mga aksyon laban sa mga autoridad ng Estados Unidos kabilang si Trump. Hindi binanggit ng Channel 14 ng Israel ang pinagmulan ng impormasyon, kaya nananatiling bukas na alegasyon ng kaso. Ngunit malaki pa rin ang epekto nito sa politika. Ito ay hinala sa estrukturang binuo sa panlabas na sanggay ng revolusyonaryo'y gwardiya na ginagamit ng rehimen para kumilos sa labas ng Iran. Lumabas ang impormasyon sa napakaigting na sandali. Nagsimula ang libing ni Ali Khamenei sa Tehran noong ika-4 ng Hulyo, 2026 at inaasahang magpapatuloy hanggang ika-9 ng Hulyo. May mga seremonya sa Tehran sa mga relihiyosong lungsod ng Iraq at nakatakdang ilibing sa Mashhad. Naantala ang libing dahil sa kaguluhan at mga isyu sa seguridad. Nang inilabas na sa publiko ang katawan, sinikap ng rehimen gawing pagpapakita ng lakas ang seremonya. Sa harap ng mga tao, mga bandila, opisyal na pakikibaka at mga talumpating puno ng paghihigante. Hindi lang relihiyoso ang libing. Sa Tehran, naging pampulitikang kilos ito laban kina Trump at Israel. Puno ng mga nadluluksa na nakaitim ang mga kalsada at pampublikong lugar habang nananawagan ng paghihiganti ang mga banner at sigawan ng tao. Gusto ng rehimen ipakitang kontrolado nilang kwento, ngunit lumitaw ang isang lideratong kinakabahan, umaasa sa mobilisasyon ng Estado at napipilitang tumugon sa pagkamatay ng namuno sa Iran ng 3 linggo. Si Mohammad Moakhbi, dating vice-presidente ng Iran at miyembro ng Konseho ng Pagkilatis, ay nagpatibay sa ganitong tono nang sabihin niyang ang mga responsabale sa pagkamatay ni Khamenei ay hindi mamamatay sa natural na paraan. At sa pagsisikap ng rehimen, nagawing pampulitikang gasolina ang pagkamatay ng lider. Na-imagine mo na ba o naisip mo bang darating ang araw na magdadasal tayo ng panalangin para sa labi ng ating martir? Naisip mo bang ipagdasal ang martir? Ngayon lang, habang papunta ako rito, iniisip ko lang na sana hindi ito totoo.
Palagi tayong pumupunta rito para sa panalangin ng Wade sa ganitong paraan at ang nangyari ngayon ay hindi kayang tiisin ng kahit sino. Ang Ginoo ay walang kapantay, hindi mapapalitan. Lahat ng puso namin ay tumitibok kasabay ng Kanya, na yon parang huminto na ang mga puso namin. Sa loob ng 37 taon, kasama namin ang Ginoo sa aming buhay. Naway tulungan tayo ng Diyos laban sa mga pumatay sa ating martir na imam. Hindi sila mamamatay ng natural na kamatayan at gagantihan sila ng mga tao. Maghihiganti ang rehimen at hindi maiisip na buhay pa sa mundo ang mga pumatay sa Ginoo. Isasagawa ang paghihiganti, iligtas nawa tayo ng Diyos. Malinaw ang mensahe. Gusto ni Tehran na manatiling buhay ang pangakong paghihiganti. Si Yahya Rahim Safavi, tagapayo militar na konektado sa pamunuan ng Iran, ay nagtaas din ng tono. Sinabi niya sa seremonya na ang Iran at Israel ay nasa digmaang pang-eksistensyal. Ipinapakita ng pahayag na hindi pa tapos ang krisis ayon sa rehimen. Para sa kanila, ito ay labanan para sa pampulitika at ideolohikal na kaligtasan. Para sa matitigas ang paninindigan sa Iran, ang pag-amin ng pag-atras ay magpapakita ng kahinaan kina Trump, Israel at populasyong pagod na sa panunupel, krisis sa ekonomiya at pag-iisa. Ang eksena ni na Mohammad Bagher Ghalibaf at Abbas Araghouy na umiyak sa harap ng kabaong ni Khamenei ay naging viral dahil nabasag nito ang imahe ng pagiging malamig ng pamunuan ng Iran. Si Ghalibaf, pinuno ng parlamento, at si Araghouy, kalihim ng ugnayang panlabas at pangunahing negosyador, ay labis na apektado sa seremonya sa Tehran. Para sa opisyal na propaganda, ang pag-iyak ay tanda ng katapatan. Ipinakita ng larawan ng isang mahinang eliting pampulitika na lantad ang emosyon at binabagabag ng epekto ng pag-ataking pumatay sa kanilang pinuno. Lalong naging mabigat ang kawalan ni Mojtaba Khamenei. 3 anak ni Ali Khamenei ang lumantad sa publiko sa libing. Para sa kanya, amen. Rezoy Iran, Zulfagan Iran, Ashurai. Ngunit si Mojtaba na itinuro bilang kahalili at bagong pinakamataas na pinuno ay hindi nakita. Ang pagkawala niya ay nagdulot ng spekulasyon sa seguridad, kalusugan at kontrol sa kapangyarihan. Sa saradong rehimen, ang pampublikong presensya mismo ang autoridad. Kapag nawala ang kahalili sa libing ng sariling ama, mas makahulugan ng katahimikan kaysa talumpati. Sinangkang ipakita ng rehimen ang papapatuloy, nuit naging isang nakakailang tanong ang bakanting upuan. Matindi rin ang reaksyon ni Donald Trump. Ayon sa mga ulat mula sa ibang bansa, sinabi niya na parehong panig ay nagkaroon ng pahinga sa linggo ng libing at iminungkahi na ng Tehran na makipagnegosasyon. Direktang tinama ng reaksyon ni Trump ang kwento ng Iran dahil ang rehimen ay nagsasalita tungkol sa paghihiganti, ngunit sa parehong panahon ay kailangang harapin ang mga usapan, militar na presyon at panganib ng panibagong paglala. Kasama na rin ang Iraq sa presyur laban sa Maka-Iran na network. Binigyan ng Iraq hanggang Setyembre 30 ang mga pro-Iran armadong grupo para mag-disarma, kasabay ng bantang legal laban sa armas na hindi kontrolado ng Estado. Direktang naapektuhan ng desisyong ito ang impluwensya ng Tehran sa rehiyon dahil ang mga milisyang ito ay palaging mahalagang bahagi ng kapangyarihan ng Iran sa gitnang silangan. Kapag nagdemand ng pagdidisarma ang Baghdad, senyales ito ng kumitid na ang puwang ng rehimen para makamanyobra. Habang abala ang mga lansangan sa libing, isa pang pangyayari ang naglantad sa panloob na anyo ng panunupil sa Iran. Inireklamo ng mga organisasyon ng karapatang pantao ang tangkang kumpiskay ng kompleks ng simbahan ni San Pedro sa Tehran na may panganib na mapalis ang mga pamilyang Kristiyanong Armenian at Asyriano. Ang presyon sa isang makasaysayang simbahan ay nagpapalakas ng pananaw na pinatitibay ng rehimen ang sarili habang dumaranas ng panlabas na pagyanig. Nagbabago ang target pero inuulit-ulit ang paraan, kontrol, takot at pananakot. Ang muling pag-upo ni Gollum, Hossein Mohseni Mossem bilang pinuno ng hudikatura ng Iran ay lumitaw din sa ganitong sitwasyon.
Ang kautusan ay iniugnay kay Mujtaba Khamenei na siya ring tagapagmana na hindi nagpakita sa publiko sa libing ng kanyang ama. Si Mossem Ejei ang namumuno sa Hudikatura mula pa noong 2021 at tinutukoy ng mga organisasyon ng karapatang pantao bilang isang pangalan na konektado sa panunupil sa mga napoprotesta, mamamahayag, kababaihan at mga minorya. Simple lang ang mensaheng pampulitika. Kahit nakatago ang pamunuan, tuloy pa rin ang makinyaryan ng panunupil. Ang libing ni Khamenei ay sinusubok ang rehimen ng Iran. Ang dami ng tao sa mga lansangan ay nagsisilbi sa propaganda. Ngunit hindi nito nabubura ang mga tanong tungkol sa paghalili, seguridad, paghihiganti at pampulitikang kaligtasan. Itinuturo ng Unit Mukhtar ang puwersang Quds bilang sentro ng mabigat na paratang laban kay Trump at mga opisyal ng Estados Unidos. Ipinapakita ni na Mokbir at Safavi na hukbo ang paksyon ng rehimen at mainit ang tunggalian. Ipinapakita ng kawalan ni Mujtaba na hindi pa rin kayang humarap ng may kumpiyansa ang bagong pamunuan sa sarili nilang mamamayan. Hanggang Hulyo Siyam, gagamitin pa rin ng rehimen ang libing para ipakita ang lakas nila. Ngunit hindi lang pagluluksa ang naiwan na imahe. Isang pamunuang napapalibutan, umiiyak sa harap ng kabaong, nangangakong maghihiganti, tinatago ang tagapagmana at pilit pinapatunayang sila pa rin ang namumuno. Isang sugat ang rehimen, maingay, mabagal at natatakot sa laki ng maaring maging tugon. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at magbigay ng pinansyal na suporta sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na layuning panatilihin kang mulat sa katotohanan. Ang iyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.